Okay, so meron tayo ditong NMAX version 2. So ang issue nito, so mapansin nyo, yung charging niya pag naka-idle, yan 11.6, pero buhay ang makina nyan. Yan na. Pero pag nire-rev, try natin kung madadagdagan. Ayan. So mapansin nyo, nag 13.8 na siya. Pero pag binitawan ko itong kanyang silinyador, yan, nagdadrop 11 agad oh. Okay? So tapos napansin natin, masyadong mababa yung idle niya, yung minor. Kaya sinaksakan natin siya ng diagnostic. Yan, sinaksakan natin siya ng diagnostic tool. Yan oh. 10.8 na lang. Yan, nagdadrop masyado yung kanyang. Tapos yung idle niya, yan, naglalaro lang ng 1.3. Kanina nasa 1.1 yan nung malamig pa yung makina. So 1.1, 1,000 naglalaro kanina. So yan, nagdadrop. So yan po yung epekto. Tapos papansin yung ilaw niya, yan, nalakas na hina. Yan. So pag ganyan po, yan, dito sa diagnostic tool natin, so ang naglalaro lang yung kanyang ang battery sa 11 to 10. Yan, 10 to 11. Tapos yung idle niya yun, nasa taas. Yan. So nababa. Yan. Okay. So pag ganyan po, yan, hindi siya nagcha-charge oh. 10.5. Imbes na mag-charge yung battery, nadi-discharge. So dahil dyan, so kakalibrate natin sana yung ISC niyan. And then pag silip natin, yun. So pag silip natin, so naka-manual ISC na pala to. Yun. Ayan. So ibig sabihin nito, pwede mo na siyang manually i-adjust yung idle niya. So itong kay sir na to, malamang napasobra yung adjust niya sa ISC or gusto niya mababa yung minor. Ang problema, hindi niya na pansin na apektado yung kanyang charging. Kasi once na bumaba yung ating idle, wala sa standard, yan ang mangyayari. Hindi po magcha-charge yung battery nyo, tapos madi-discharge pa siya. Ayan, nag-check engine na siya. Yan. So pagay ganyan, so kailangan nyo lang adjustan yung idle nya. So luluagan nyo lang yung screw na yon, tapos pwede nyo na itong pihitin. So ang pihit nito dapat patas, ang pagtaas ng minor nyan clockwise. So ikot nyo lang siya pa clockwise. Tapos tingnan natin dito sa ating, yan, tapos tingnan natin dito sa diagnostic tool natin, dapat siya ay tumaas. Yan. So nakapansin nyo, nag 1.5 na siya. Tapos yung charging nya, napansin nyo, hindi na nakapula. Yan, 12 point, ano na siya. Yan. So tumataas na. Yun ay habang iniikot ko doon, so tataas rin yan dito. Yan, nag 1.5. Yan, so dyan na lang natin siya i-set 1.5. Napansin nyo ay ano yan, pataas na ng pataas yung battery voltage nyan. Yan. So dapat ganun lang ang ano nyan. So sinet natin siya sa 1.5 RPM. Tapos yung charging nyan, napansin nyo, kasi lobat na na-discharge na yung battery niya, kaya 12 lang yan. Pero pag nag-charge na yan, papalo na yan ng 13 hanggang 14. Yan. Yan. So tingnan natin sa panel. Ayan. So 12.6. Ayan, naging 12.7 na. So yan, check engine na yan, erase lang natin mamaya. Sigurado abnormal charging ang lalabas dyan. Yan, 12 points. So try natin i-rev kung mag-13 or 14. Yan, 13.5. So mag-charge sila. So mamaya, so hayaan lang muna natin naka-start yung motor, tapos balik ako mamaya. Tingnan natin kung nagbago yan sa idle. Okay, so update dito sa ginagawa nating NMAX. So after natin siya maset sa standard idle nya, so yan, so nasa 13 volts na siya. So utay-utay nang nagcha-charge yung battery nya. So mamaya abot na yan, tataas-pataas pa yan. So kanina pag bininor natin, after natin i-minor, nagbababa siya ng 11, 10. Ngayon, yan. So nasa 13 na siya.
medyo lobat pa yung battery niyan. Pag na-charge na yung battery, so tataas pa yan. Pag 14 yan, 13-14 lang maglalaro yan. Yan. So ngayon, itong check engine niya, so didelete na lang natin yan. Tsaka mapapansin nyo pala, yung ilaw niya, so kanina pa nalakas na hina yan. So ngayon, stable na yung ilaw niya. Yan. So ngayon, itong kanyang ipin yung check engine, so i-delete na lang natin yan. Wala na siya sa current. Yan. So pwede na natin siyang i-delete. So, erase fault code. So, dapat mawawala yung check engine niya doon. Okay. Yes. Okay lang natin. Yan. So, wala na yung kanyang check engine. Yan. So, punta ulit tayo sa monitoring. Yan. So, on, off lang. Tapos, start. So mapapansin yung charging niya, yan. So 13.